Ay, naku, magandang gabi sa inyong lahat. Ito na naman ang inyong Lola Amalia at magbablog na naman. Magsishare na naman sa inyo. Share ako ngayon sa inyo ng tungkol sa Todos los Santos. Parang looking back, no, tracing a little history of what this feast is all about. No? How did it start? At ano ito talaga? Anong kahulugan ito talaga? Kahapon kasi kami ay dumalaw sa puntod ng aking mga magulang, nanay at tatay, dyan sa Manila Memorial Park. At kasama ko ang aking tatlong pamangkin, ang aking anak na babae si Christine at saka yung kanyang asawa si Raylan at ang kanyang mga anak. Maulan dito sa Fairview nung kami umalis, subalit pagdating naman namin sa may Parañaque ay paambun-ambun lang. Pero actually nung kami makarating mga 5:30 na, dahil nga hindi magandang masyado ang ano ng panahon, makulimlim, ay talagang napakadilim na sa memorial ang atmosphere. At sabi na, it was dark and eerie. At sabi nga nung 3 taon kong apo, 3.5 years old kong apo, sabi niya, "Grandma, it's so creepy here." Sabi niya gano'n. Sabi ko, "Oo nga." Madilim talaga sa Manila Memorial. Mabuti nga at may mga kandila na nakasinde. Pero alam niyo, napansin ko, konti ang mga tao. At the same time, maraming mga puntod ang walang lighted candles. Unlike before the pandemic na talagang teeming with so many people pag November 1. Nakaramdam ako ng lungkot. Sabi ko sa mga kasama ko, kawawa naman ng mga pumanaw na walang dumadalaw sa ganitong panahon. Sagot naman ng magulang ko, "Mami, hindi na nila nararamdaman yon, hindi na nila alam yon." At bigla naalala ko yung isang tula na may kinalaman sa pagpanaw at parang habilin, no, ng isang pumanaw. Ito'y tula ni Cristina Rossetti na may pamagat na, "When I am dead, my dearest." Bigla akong ni-recite sa manugang ko, sa balti naman nila ako pinansin. Umaya pag may time, may re-recite ko. Minsan kasi itong matandang to may pagkalukaret din. Kaya bigla akong tumala sa harap nila, walang pumansin sa akin. Tatawa na lang ako. Pero talaga nakaramdam ako ng lungkot nung nilagyan ng anak ko ng flowers at saka ng kandila, yung puntod ng aking mga magulang. Parang naramdaman ko yung saya nila. Na nandoon kami at siguro sabi nila, "Salamat mga anak, mga apo, at dinalaw ninyo kami ng inyong tatay." Kaya medyo maiyak-iyak ako nang pinagmamasdan ko yung flowers at saka yung kandila. Ay nag-i-emote ako talaga. Talaga yatang ganyan ng mga tumatanda na ma-emote na. Mabilis umiyak, mabilis lumuha. Well, forget na muna ang tungkol sa sadness. Let's look back kung paano ba nagkremula ang kasaysayan ng All Saints Day. Dahil ako ay history professor, mali ako, ay gusto ko yung mga nagre-recall ng mga ganitong event. The recognition of All Saints Day actually started in the 4th century as a way of honoring the persecuted Christians at martyred saints na walang particular na araw ng piyesta, kasi may mga saints tayo, may kanya-kanyang araw yan. It was declared a feast only in the 7th century. Sino ang nag-declare? Si Pope Boniface IV. Dineclare niya yan. That was May 13, 609 AD, nung binless niya yung pantheon na supposed to be pantheon of Virgin Mary and other martyrs. Matukbo na to. The feast actually shifted to November 1 in the 8th century. Why? It was intended to synchronize with the Celtic tradition or celebration of Samhain. Samhain marked the Celtic New Year, the end of summer, and the harvest season, and the coming in of winter. And alam niyo, winter is associated with death. Kakainis naman to, kati-kati. So sa mga Celts, Samhain is the god of death, kaya known as Hallowtide, no, Hallowtide, kaya Halloween. So Halloween actually is a Christianized version of Samhain, no? Ang spelling nito ay S-A-M-H-I-S-A-I-N. Kaya ang pronunciation ay Samhain. Celtic is a Celtic word term.
Pero sa ano, actually sa Bible, wala namang sinasabing Halloween eh. Wala namang ganun, mini-mention. November 1st is important and revered by especially the Catholics. Pero ito ay worldwide celebration. Itong ating November 1 ito, All Saints Day. Sabi ko nga, All Saints are venerated on this day. And 3 araw ang inilalaan dito. October 31, nakakaroon na yan ng mga tinatawag na All Hallows Eve. Ito yung tinatawag na Halloween, mga Halloween ng parties na tinatawag, kung ano nang masuot ng mga tao. At November 1, ito naman ang araw ng mga saints, ng mga santos. At dito ito yung pinatawag nating the peak of the celebration. Pero ito ay considered din as holiday of obligation. So during on November 1, like yesterday, people, the relatives and friends of the departed, trek to the cemeteries, to the memorials. They bring with them candles and flowers. So they light candles on the grave. Mag-i-end ang feast na ito, November 2, ngayong araw na to. At may mga dumadalaw pa rin, pero hindi na kasing dami nung dumadalaw kahapon o ng every November 1. Pero tayo sa Pilipinas, pag itong November 2, we still light candles. Ganun kami. Nagla-light pa rin kami ng candles. Kahit November 2. At usually, we light candles sa gate. Kasi ang paniwala namin, sa gantong paraan, ang kaluluwa ng mga lumaong mahal sa buhay ay makakapasok ng madali sa tahanan ng Panginoon. Hindi mahihirapan. Sabi ko, holiday of obligation ang All Saints Day, kaya may misa patungkol sa mga santos, no? Tinatawag nating mga Pilipino ang araw na ito na Todos los Santos o Undas. Sa Mexico, ang tawag dito ay Dia de los Muertos, no? Day of the Dead. Sa Pilipinas pa rin, ang November 1 ay considered to be as important as New Year, as important as Christmas and Semana Santa, Holy Week. Yan kaya ang mga tao nagsisiuwi sa probinsya at doon ay nagsasama-sama ang mga magkakamag-anak, ang magkaka-relatives, at sila ay pumupunta sa mga sementeryo, mga columbarium, etc., etc., memorials, kasi po marami na ring memorials sa mga probinsya ngayon. Hindi na yung mga public cemetery lang. Nung panahon namin, nung mga bata kami, pag-araw ng mga patay, o November 1, before October 31, palang nangangaluluwa kami sa bahay-bahay. Ito ay isang paniwala dito, pag ang pangangaluluwa daw ay nagdudulot ng kapayapaan sa kaluluwa ng mga yumao nating mahal sa buhay. Iba-iba talaga ang paraan ng pag-unita sa Todos Santos sa maraming panig ng mundo. In Catholic countries like Spain and Portugal, sila ay naglalagay din ng candle sa altar at nagdadasal. They offer prayers for the souls of the departed, just like in our country. Ganun din ang ginagawa natin. Minsan nagdadala rin yung iba ng pagkain. Nagdadala kami ng pagkain sa nanay at tatay ko, at nilalagyan namin ng sigarilyo kasi naninigarilyo yung tatay ko. Makahulugan talaga ang araw na ito. At sana yung mga hindi malimit na dumadalaw sa kanilang mga mahal sa buhay, ay wag naman kaligtaan ng araw na ito na sila ay dalawin at dasalan, no? Sapagkat makikita mo yung kapayapaan marahil ng kalooban kapag nadalaw natin ang ating namayapang mga mahal sa buhay. Kahit papano, kahit sabi natin hindi na nila alam yan, alam ko, nararamdaman ko may ligaya sila. Nararamdaman. Kasi yung caretaker ko noon, sabi niya, caretaker ng grave ng aming mga magulang. Sabi nila, alam niyo ma'am, sa simula, araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, ang mga dumadalaw. Pagdating ng ilang pampanaw, wala na pong dumadalaw. Karamihan sa mga nanditong graves, wala pong dumadalaw. So, gano'n ang istorya ng buhay ng tao talaga. Nakakalungkot talaga pagka ganito, no? Pero we have to accept the truth, no? The reality of life, na hindi laging nandyan ang mga tao na naiwan
sa mundo dahil mayroon din sila mga pinagkakaabalahan, mayroon din sila mga buhay na dapat na bigyan ng pagtuunan ng pansin. So, pwede pa siguro ako mag-share ng tula sa inyo ngayon. Gusto ko kasi talaga i-share tong tula ni Christina Rossetti. Ito ay ang When I Am Dead, My Dearest. Namemorya ko na ito. Isa sa dalawang tula na memoryado ko. Yung isa ay Fidelis. Ito ay When I'm Dead, My Dearest, Sing no sad song for me. Plant down roses at my grave, nor shady cypress tree. Be the green grass above me with showers and dewdrops wet. And if thou wilt remember, and if thou wilt forget, I shall not see the shadows, I shall not feel the rain, I shall not hear the nightingale sing on us if in pain. And dreaming through the twilight that doth not rise nor set, haply I may remember, and haply may forget. This is a poem by Christina Rossetti. So, ngayon ang end ng ating pagunita sa ating mga mahal na yumao na. Huwag natin silang kalimutan. Pagkat sila naging mahalagang bahagi ng ating buhay. Let us pray for them, not only on All Saints Day, but every day. So, yun lang. Ito ang inyong Lola Amalia. Thank you very much. Kung kayo nanonood pa, kahit medyo mahaba-haba minsan itong mga vlog ko, pagtyagaan nyo. Bye-bye. God bless. And may peace reign in our world today. Ang tinang Lola ninyo, no? Bye-bye.